for this series. And first pick agad ng Extreme, yung Monkey. At sagot naman ng Beastmaster. And syempre kami pa rin ni Coach BYB. Yeah. Yan. So, Okay na, MK, mga no? boss. Mm-hmm. Ano na first pick? MK? MK, Oh, MK. Beastmaster. Okay. MK. So, MK. Mm, Dalawa kasi pwede lane nila support? dito. Nagsusupport ba sila niyan? Pwede, Sino ba support nito? FY? si FY, Possible din siguro, pero mid safe lane din kasi, no? So, pwede rin. Interchangeable. Para siyang Beastmaster. Yung Beastmaster Yan. nga lang, na off lane, di ba? Mm. Tangina Pero, nila. Pero, ewan ko. Ang hirap eh. wala pa naman sa ngayon. Medyo mahirap ang basahin yan. Kaya muna natin silang mag-pick ng mga kung ano-ano dito. Pero MK, kung magtatapat man tayong dalawa, medyo masakit, di ba? May tulog. Kay, Siguro Beastmaster. Enchantress lalabas din dito, coach. Possible versus BM. Tatapat mo lang nanakawin yung bear. Ayun na nga, Enchantress. Kinuha na lang, no? Steel pick. Bala kayo dyan. Versus Monkey King din. Pwede mo lang ma-dispel yung Jingu early on pag nakasave ka ng enchant. Yes. So, syempre, yung sustain sa lane. With a heal. Alright. Sige. So now, ang Extreme naman po, still, ayun, Taskar. Ayun ako pa hinahanap to eh. Don? Pwede si Don? Don. O kaya isa pang support lang sila dito. Pwede. Grimstroke? Wala kang i-soulbind na double ito double spell, pero alam naman natin, meron kang pwedeng kabitan ng Inkswell mo yan. Tuskar, MK. Diba? Siguro mga basic lang. Mga, CM lang. Nag-basic ka lang sila. Versus Enchantress lang, diba? Babait mo lang yung creep. Kaya mo lang siya dyan. Pati yung Boar. So, syempre, pang stable lang ng lane itong si Crystal Maiden. Taas din naman ang kill potential nyo yan. Diba? May bite ka, tapos may Nova. Oo. Okay din to mga ganito. I mean, mas may enable mo nga naman yung Monkey King kung ganyan yung support mo sa lane. Simple lang, no? Check natin kung magkukungka ulit. Etong si si Dark Mago. Kung ilalaban niya pa rin yung kungka niya. Lone Druid ignored. Baka i-fourth pick dito, possibly. Or pwedeng kunin dito ng ng SAR. Pero hindi pa na-pick Lone Druid. Sa ngayon naman mga bossing, anong pinipick? Anong binaban? Parang wala. Wala pa. Ayan Ayun, Clockwork late plus lang. 1. Clockwork ni Scofield, pamatay niya yan. Okay. Even before, ginagamit niya na to. Kuha sila ng mid. Or Sun King. Nila dito. Mga Darkseer, no? Darkseer, oo, ganda. Or mag-pick lang sila ng mga Ewan ko, wala pa. Parang sa draft din sa kabila, kahit ano lang i-pick mo eh. Depende na siguro sa discard niya sa team eh, di ba? Oo, ito mo, Death Prophet, biglang may lalabas na ganyan. Clockwork Death Prophet. Kasi Death Prophet pwedeng offlane. Tapos, na-buff din yan eh, di ba? Oo. Si Death Prophet, yung mga cooldown ng spell niya, pati yung Siphon. Yeah. Mana ko sa Siphon, na minus Na-rescale 20. Tapos yung Exorcism lumakas per level. Pag level 2, level 3, yan, medyo mataas-taas na. Okay. Talagang ganito yung gusto ni Dark Mago, yung mga delay damage. Yung tatagal sa team fight. Tapos yung niya, innate, medyo maganda rin.
May cooldown reduction per level, Sino 0.75. nag-Sand King? Ay, inagaw ko na lang yung Sand Ah, King. Sa Sand King sige mid lang. lang dito for XG. Makiking safe lane na sila, no? Or pwedeng i-offlane pa rin to eh. Ginagamit na XXS to eh. Sa bagay. Kasi yung Death Kasama Prophet mo, medyo ano to. Taskar naman eh. Okay ka lang Mm, din, ano? Death Prophet medyo matibay na ano to na hero. Yep. Kahit itamat mo kay Makiking yan eh, di ba? Okay lang din. Death Prophet Clockwork kayo. Pero syempre mga sir, yun nga pong ating game number 3 is magde-define to kung papunta ka sa 2-1 or sa 1-2. Mm. Yun lang yun. Pag 2-1, 1 win ka na lang. Papasok ka na ng ano, top 8. Yan. Shoot na yan. Okay. So last pick dito, ano ba? Sino ba ang napupusuan ng Extreme? Iban. I mean, Storm Spirit still open. Void Spirit still open. Kung Sand King ka, ayaw mga ng Storm. Ursa. Since hindi nga nila alam yung BM kung mid or carry. Sa matchup na lang siguro Makiking versus Ursa, di ba? Pwede rin kasi BM offlane, tapos Domi type ka lang. Para mabilis-bilis yung timing mo with Death Prophet. So last pick natin, tingnan natin. Wait natin malalaman kung saan nila ilalagay yung ano, mga heroes nila. Ano ba ng brew? Brew Master. Offlane, tingin nilang kulang offlane kasi 'di ba si Sand King pwedeng mid na yan. So BB bro ang kanilang binan. Underlord. Underlord last pick lang no sa Underlord task. SK mid. So MK 3 melis carry. no versus Death Prophet. Maganda-ganda mag Death Prophet dito. Mag-raps ka Oo. lang, 'di ba? Makunat-kunat ka na diyan. Nag-necropos. Tapos kung offlane BM, pwede ka mag-pipe after ano, Domi. So safe lane versus ano, Underlord. Slark Pwede. O nga no. Ganda nga Slark ngayon. versus AMK. Ano pa ba? Lone Druid. Sila mag-Lone Druid dito, di ba? Oo nga. Gawin nila yung Lone Druid, Alchemist sa Kaban. Aba. Enigma! Enigma last pick? Enigma Okay. offlane, no? Okay. Okay, Beastmaster safe lane lang sila dito. At least meron silang magpa-pipe. May pipe holder sa dito with Enigma. Possibly kasi 'di ba, laking damage negation nun sa epicenter. Nakikita ko yun eh. Parang ilang beses ko na nakikita yun eh. Sand King dominating, tapos pagkaroon ng pipe na isang hero sa kalaban, parang ang daming damage yung nababawa sa kanya. Yan. Siyempre mga sir, itong laban natin na to, hindi man laglagan, pero papunta ka na kasi dun sa comfortable area kung makatuwan ka somehow eh. Diba? Maganda na yung may ano ka safety net. Para pag nagtuwa ka, pwede ka matalo ng isa. Diba? Iyan. Ewan ko lang, pero for Extreme Gaming, mas simple yung draft nila, mas nagustuhan ko to. Mas madaling Simple lang. i-pull off. Daling gamitin, no? Mag-epic ka lang, follow up ka ng Underlord, tapos nasa loob ng Wukong, di ba? Okay na. Kanina kasi, ang komplikado masyado ng draft ng SAR, kaya din hindi nila masyadong na pull up. Sa Soulbind, no? Dami mo pang kailangan connecta yung Soulbind, kailangan madom muna bago ma-roar, di ba? Dami requirement. Ang ganda ng tingnan, pero ang hirap gamitin. Tama. Tsaka ang nangyari kasi, na-on sila, laning pa lang eh. So, hindi na nagtugma yung timing ng bawat isa. So, yun na, mga sir. That's it. Game number 3 na po ito. You guys are welcome. And, yan. Okay. Magkakaalaman na mga idol. Just share the live stream. It's the game number 3 ng SAR at Extreme. Nakakatuwa lang for SA Rejects na pag-force sila ng mga gantong situation.
no? Sa against top Oo. dogs. Kita mo, Sumakay 2-0 sa kahapon. goods na. Dinali tong extreme ngayon, game 1. Diba? Hindi Palag. rin sila basta-basta. Diba yung unang series din ata nila, nakaisa sila eh. Oo. Versus Aurora. Aurora ba kalaban nila? Yes, Aurora nga. Totes. But this time, we'll see. Ano ba mangyayari dyan? Just share the live stream. And also, Lupon Civil War, ongoing na. Yan. Yes. Check nyo na din. Next game kami dyan guys, mamaya. Ayun. After work, oh. Laro agad. Ay, wala ata. Wala pa, tingnan natin. 30 seconds to battle. Meron. Pero Mahina. minax ko. Oo, Sa akin mahina. mahina. Nakamax na yung ano ko. Yan. Okay. This time, yun nga, nag-sod na dito. Late sod talagang ano, no? Patok na patok. Pang-obs lang siguro nila. Pero mas madali mag-obs. Kasi normally, pag na-break ka, parang makakatakot magtanim sa high ground, diba? Okay, pag nagtanim ka lang, tapos naka-obs yung kalaban, easy the ward. Well said. Okay. So, rune, 2-4-2 lang. Mhm. Kalmado lang ang ating rune. Nothing to say. Going for the blocks dito sa my mid. Dark Mago, early sentry para sa kanya dito versus Sand King. Okay. Nothing to say sa my mid lane. Kanino ka dito, coach? Death Honest, Prophet kasi ata ako to. hindi ko talaga ano tong matchup na to eh. Hindi ko Hindi ka, matanda. Death Prophet versus melee heroes ata. Death Prophet ano talaga favored eh, diba? Pero maganda yung ginawa ni nating to say dito. 4 last hits ata siya, perfect. Mm. Pero sa harassment, magka-level, medyo mahirap na. Yung papabaro strike siya pataas, diba? Mga ganyan. Ang hirap ng melee matchup versus ano, sa Death Prophet. Kasi kakailanganin mo pang lumasit para mag-creeps eh, diba? Kada lapit mo sa siphon ka. Okay, okay. Elmisio? Coach, Pampers Blada to, coach. Beber. Yan. Tingnan natin. Magkaka-heal na ulit Magkaka-tag dito yung team, oh. Enchantress. Fuck. Wala, nangungulit Wala lang na. si FY. Okay. Sakit ha? Kulit nyo. Naka-windlace din kasi yung Taskar eh. Oo. Yun din yung maganda. Stop lane, magpupul lang dito itong Clockwork. Pero bottom? masyadong kumulit si Elmisio. Nature's Attendants, healing him up. Wild Access dishing some damage. Elmisio now providing the pressure up against FY. Naging pantay pa buhay nila. Muntik na siya doon. Buti nakapagbitaw siya ng heal. Radiant's Kaya nga eh. is under attack. Pero Si Tasking maganda pala siya. to eh, no? Oo nga. Tasking nga yan. Buti na banggit mo, coach. The Tasking. So, water room. 1 for 1 lang sila dito. Sasaktan siya, no? Oo. Sand King. 10-0. Tingnan natin, mag-stack ba siya? At nag-TP sa base, umuwi. Okay. Early battle refill by Sand King. Malayo-layo yung lakarin. Wala pa ata siyang boots dyan, ha? Sabi nga, Parang nung idolo natin, lakad matatag. Lakad mo to. Ang lungkot tingnan nung ginawa ni Sand King. Layo nyo. Ang lumbay yun, tiga mo. Gi. Hindi, para lang Nag-TP sa siya, Well. ikaayos ng lane eh. Okay. Kakaiba ka rin talaga nating to say, ah. Iba din. 18-8 against sa 10-0. Sa may mid lane. May sentry ba ulit si Death Prophet? Hindi natin nakita. Baka nagpabili na ulit siya pero bottom lane. Pwede. Pero dying si XXS, still no first blood here. FY, the Tusk God might fall. Buti na Pit of Malice. Kala niya pa expire na. Which miscalculated that one. Now FY in danger while Daxus didn't connect.
Itong si Elmisio, pwede makapag-provide, pero FY with the shard, blocking the path! Sus God indeed. First blood. Hindi siya nag-pay-repair, no? Pero may tag team pa rin eh. Yan. Mamamatay talaga si Enchantress. Sobrang siya. Hindi rin tumama yung Wild Axe kay Oo. Taskar. So nakabalik lang yung Taskar doon, na turnaround pa nila, napatay pa nila yung Enchantress. Grabe. So top lane, medyo maganda yung lane dito. Enigma versus Monkey King. Ah. Sasaktan yung Monkey King dito sa mga Eidolons. Oo. Radiant's middle tower is under attack. Pero mga share. Sa 1-0 King naman, pa lang tamang tayo. ano. Ayan, tama. 1-0 pala. Sand King, nagkakat na lang ng creeps sa mid lane. Cut creeps, dalhin sa neutral. Ayan, double farm. Mhm. Kanyang ginagawa dito. Para lang di siya maiwan sa farm. Level 5 pa rin naman siya dyan. Ayan. 1-0 na, ano? Problema, walang nag-i-stack sa kanya. Mhm. Normally kasi maganda range yung kasama dito sa may offlane para may stack mo yung dalawang camp. Pag Taskar, pwede kang mag-stack ng dalawa pero gagamit ka ng skill. Pero bottom, Pero coach, etong si Wits namamagalang, patay pa ata yung Tasking. Wits went Kunat back eh. to deal some damage, and yes, ang kunat nga noong BM. Tapos meron pang heal coming in from El Misio. Not bad. Mhm. Nice try din para sa side ng XG pero alam na nila ngayon na medyo kulang sila sa damage. Pero yung bottom talaga yung pinakamainit dito, no? Sa bottom lane din nangyari yung unang kill eh. CM, tamang rotate lang. Rune. Patay nila Ah. secure pero mid lane ha, nag-exo na. Mhm. May sentry rin sila dito. Dire's middle Borrow tower is out. under attack. Wala. Pina-out lang nila yung Sand King para mabarag yung Torre. Yup eh. Rune nasa top swerte para kay Death Prophet. Dire's structures are fortified. Uh-huh. Suntok. Frostbite. Enigma. Dying. Boundless strike. And that's gonna be Frank the tank. Tanking some damage. Is it enough? Yes, it is! Naka-double pa si Dark Mago dahil sa Exorcist. Nicely done. Nice TP, no? Nice waka. Pero nasaktan si MK. Hindi siya makabuo ng Jingo stack. Nasasaktan siya Oo. sa mga Eidolons. Napa-out na lang sila. Nice attempt sana by XG pero ang bilis na reaction. Sakto pang may EXO na pagka-TP. Buti, tinigil ni Ame yung trip niya, coach. Kasi level mamamatay 2 pa yata lang siya. Jingo eh. Mamamatay din ata siya. Sobrang nasaktan siya dun sa mga Eidolon. 6 na yun eh. Normal Oh. sa kanya eh. Oo. Ano yun eh, parang hindi kakayanin nung ano mo, nung lifesteal mo. Kukulakit. Pero maganda yun kung tatama sa mga Eidolons, di ba? Oo. Medyo marami kang malalive sila pero sayang. Kulang sila sa bawas. Yup eh. Dire's Oh, for Extreme Gaming, sila naman yung Pressure na sa top lane, dito. no? May Alpha Wolf. Nag-40 na sila sa may mid lane. Hindi na-refresh kasi hindi nabarag yung mid eh. So Yeah. top ata yung unang mababarag dito. Pwede. And looking like, meron talagang ano dito yung SAR, coach. Meron talaga silang basa sa meta na sila lang yung nakakaintindi. Di ba? Ganda ng Death Prophet. Gusto ko tong Oo. Death Prophet pick na to. Tsaka Enigma. Matagal ko na tong inaano yung Death Prophet eh, makita eh. Kasi diba ang daming ang in-upgrade sa kanya. Kay Oo. Death Prophet. Pinabilis yung projectile niya. Silence, cooldown ng Siphon. Pero ang ano lang talaga, ang downside niya, yun at yun pa rin eh. Mabagal lang talaga, no? Mm. Yung Turn turn natin, rate. rune fight. Mhm. Level Haste 8 ah. Ang ganda pa. Buti nandun lang sa may Sakit. bote. Dire's middle tower Sobrang kawawi nung Sand King, no? Ang lungkot tingnan. Ang May lungkot stack talaga pa siya. Ngayon lang ata siya nag-stack. 2 stack pa lang. Tapos level 6 pa lang siya. Determinate yun na lang, coach. Dire's Ngayon yung net worth 4.5k para kay Death Prophet. Earn, ang binili niya dito. Sand King 2.3, no? 2-2. So 5k na yan, halos kalahati ng lead na kay DP lang.
Ganda. Invade lang sila ng triangle. Pwede na sila mag-block na kung ano man dyan. Oo. Death Prophet, pwede siya mag-rotate dito for bottom tower. Ayan na, magra-raps na. Casual earn into Araps lang para kahit pa paano may mana regen siya. Oo. Yung Raps na yan talagang ano yan eh. Yan yung MVP ngayon. So, dyan sa mga pumapasok na hero na kailangan mag-survive. Mga Tidehunter, yan, kailangan, di ba? Kailangan niya mapag-ravage. Death Prophet, Leshrac, possibly, maganda rin. Sa mga position for Leshrac, nakikita ko yan. Okay. So sa ngayon... Level 3 nga lang yung JB. Level 3 lang yung Clockwork. Ay, ano yan? Level... 9 minutes? Hinahayaan niya lang siguro Enigma mag-solo XP sa may top lane. Zone lang siya. Cheppy lang. Pero hindi ba sila kagatin yan? Hindi naman siguro. Kulit lang ang puhunan talaga ni Scofield eh. Makulit na Oo. player yan eh. Kulit lang. So po. nakuha na lahat ng tier 1 tower dito. SAR. Mm. Tapos yung mga King Fair, wala siyang mapwestuhan. Kino-control lang ng Enigma yung top lane. Yan. So jungle siya. Hindi naman siya ganun kabilis mag-jungle. Pero Clockwork, Okay. Pwedeng magkabirahan dito. Snowball towards DP. di ata nila kaya yung DP, no? Kind of understandable dahil low level nga. Pero, binuksan na nila dito yung opportunity. Patay dito ngayon si Death Prophet. Sabay si Elmission naman nakakapag-sustain. Tama pa, Kaso lang, the damage is too much. Monkey King jumps. Pati yata si Witch abutin. Wala. Cooldown pa ang Pit of Malice. Firestorm na lang. Drain up. Hindi naman nila nakuha. Pero, clearly, pilit yun para sa SAR. Kulit yung DP. Pwede na siya mag-out eh. Nung nakakuha siya ng rune. Oo. Bumalik pa siya dun sa may ibabaw, no? Wala na siya siphon charges eh. Tapos sinalo niya yung AP sa ibabaw ng Sandstorm, sa ibabaw ng Firestorm. Okay na. Okay din yung ginawa ni Death Prophet doon, pinabawi niya yung kalaban. Wala rin doon yung Enigma nila, nagpa-farm ata. Ayan, nagpapa-pipe lang dito yung Enigma. So next fight, malaki-laki ang pipe na yan. Okay mga sir. 3 and 4. 11 minutes. Grabe, no? Talagang balikatan yung laban natin, coach. Walang nag-aano. Pinabawi pa nila ng bahagya yung Sand King, nagka-game pa uli ng on dito. Kaya nga eh. Ayun, nag-clear na ulit dito sa may triangle. Okay. Dark Death Mago. Prophet naman, lapit na siya mag-raps. Onti na lang. Yun yung kailangan niya. Dire's top tower is under attack. Beastmaster, Aghanims, buti na lang nag-survive yung BM doon. Tumipi siya doon sa Underlord ulti eh. Hmm. So, malapit-lapit na rin yung kanyang Aghanims dyan. Ang aga nung 11 minutes. Meron ka ng boots of bearing. Hindi, pang-pipe niya yan. Nabuo lang. Pinumpay. Hindi niya napansin, yung ring, no? yung ring. Oo. Muntik pang muntik pang maging bearing yung niya. Ganun. Parang, paano si Shari pa? Mas kailangan nila ata yung pipe kaysa bearing. Oo. Kasi nga yung epicenter, coach. Yun ang kumana sa kanila. Eco Saber para kay Makiking. Ang lungkot tingnan no, naka Void Stone Threads. Si Ame dito. Siya yung pinakamahirap na core dito. Pang-anim sa network. Eh, Monkey King, wala namang farming tool yun, coach. Alam mo yan. Oo. Bukod sa second skill. Minax na yung second niya dito. Yun na yung pang-farm niya. Ganun na Pero lang. kanina pa siya nasa jungle eh. Parang ganun pa rin yung network niya, no? Oo. Di siya makabalik sa lane eh. Kinokontrol na Enigma yung lane. Doon na Yeah. double stack niya yung big camp, tapos pinupul niya lang. Ngayon nga, buti, na-clear ni Enigma yung camp na yon. So, bumalik na yung creeps dito sa side ni Maki King. Yapi. Pero kanina pa nakokontrol ng gano'n yun, 13 minutes, no? Mm. Dagger. Ito maganda to, coach. Once magka-dagger naman si Sand King. So, ang lungkot pa din. Pero may tulong, di ba? Oo, pero wala siya kasama eh, sa ngayon eh. Up, hook. Yes. Oh, X-Nova. Dead. Free kill lang. Grabe si Martek Mago doon. Pressure lang sila ng top tower dito, tingnan natin. Death Prophet, may extra pa rin siya dyan, pero bottom lane, solo Okay. kill. By Witch, dito kay FY na nagpa-farm. Pa-farm ata si FY ng 3-4 dagger. to 5-4. Dire's top tower is under attack.
Ayan, coach. Magka-dagger na yung Sand King. Dagger Ito na Sand timing King with the siguro. Arcane Rune. Natin saan niya gagamitin. Pa-expire natin Arcane Rune niya, sayang. Napap eh. Napap ng bote. Pusa. Pilit na, no? Pilit. Pipe na rin ata yung Enigma. Aha. Rune fight. Ito, Epi? Center Burrow Strike. May Matutulak Raps. lang. Paso Death Prophet. Inapat na bossing. Nakakapagbitaw pa ng cogs na delay. Nakapag-black hole. What the fuck? That's going to be SAR turning the tides. Enigma. Ganda nung play na yon. Frank the Tank. Nice backup by ano? By SAR. Ang kunat eh, nakarap siya tapos nakapag-siphon siya ata sa 2-3 hero. Paano niya papatayin niya? May sentry dun eh sa area eh. Nung namatay si Sand King, wala nang bawas kasi wala nang Sandstorm. Takbuhan na. Ang nangyari dito sa side ng XG. Wala pa yung Beastmaster dun ha. Nagpa-farm lang ng matiwasay dito sa may bottom area. Ayun na yung pipe. Wala pang pipe nun. Oo. Pandalanan, bossing. Oh, push Eh no, nakapag-siphon na siya isa. Nasaan yung pangalawa? Yan, pangalawa, pangatlo. 3 siphon niya no. Tsaka, Nang laki nawala tulong yung ng black Sandstorm, hole. nawala nung ano. Oh, ng Black Hole, ng control. Napatay nila yung Sand King eh. Hindi na napatay yung Sand King. Tuloy-tuloy pa rin yung damage yung Dark Mago. Pero tingin ko hindi talaga kaya. Grabe sa rejects dito. Na-execute nila na maayos yung heroes nila, no? Oo. Hindi na nag-dagger Pwede si pa rin. Wits dito. Oh, FY? Wala. Okay. Happy ulit. Pwede pa ito. Pero wala. Crystal First Maiden. Pinepi na lang para dito nga kay Clockwork. Ganon sila. Mabubuhay Kaboset, pa namatay ata. pa si X-Nova. Si Scofield buhay pa! Extreme! Oh no! Narrow strike palayo. Wild namatay access siya. to Wild Aray ko! Yung Monkey King ginagawa pa dito ni Enigma. Patay pa nga yung carry. Extreme, hindi ba mag-GG ang mga yan? Naka-silence yung mga King. Hindi siya makapag-change the guard. And yun na nga. Grabe! 4 heroes down sa side ng XG. Ayaw mag-commit ng Sand King eh, pero gusto, sabi ni Maiden siguro, tulungan mo ako. Napilitan siya mag-epi doon, hindi enough yung damage. Yung Tuskar palapit pa lang din sa likod na Roar, hindi na nakapagbitaw ng skill. Etong si FY, and then yung Sand King napag-barrow strike palayo, pero inabot pa rin siya ng Wild Axe. Sa may top lane naman, Tower, plus Monkey King kill para sa side ng SAR. 4 kills, no? 16 minutes, 12k gold lead. Paano yan? Di ko alam paano to. Pero, ang dali, sabi natin, madali lang may pull up yung lineup ng Extreme. Totoo naman, ang dali nga lang. Pero kung magkakaroon ng mga hesitate na ganyan, ibang kwento yan, nothing to say. Free meal na naman to, tol. Na-slow pa dahil dun. Oh no, dahil dun sa racket, coach. Kaso disaster kasi yung lane nila eh. Madali sana ma-pull off. Kaso, di ba, lugi yung Monkey King sa top. Lugi yung Sand King sa mid. Tapos free farm lang yung Beastmaster sa baba. And ngayon, papalo na sila ng Roshan with the Beastmaster. Wala na. Kahit gaano May kadali extra ang pa. lineup, kung umpisa, tisod na, wala na din yan. Bilis lang nila mag-Roshan. Tinatangke lang dito ni Enchantress. Oo. Mid lane tower. Kinukuha na rin dito ng Death Prophet. With this exorcism, talagang kayang-kaya. Andiyan pa nga yung may Enigma, may Beastmaster, Enchantress. Ang dali BKB mag-push na rin eh. siya. Structures are fortified. Yaman nila, no? May BKB na yung Death Prophet dito. Enigma, padagar na rin ata. Second tier 2 tower na to, ha? Oo. Papangatlo pa dito sa may bottom area. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Ganun-ganun lang. Wala ka ng outer tower. Ang bilis nga. Paano Sand King na malungkot. May dagger siya, pero kahit magka-agrim siya dito, may sagot na, may pipe na agad. Para sa Enigma. Dyer's bottom Radiant's top Mata style. Ide-deliver na para dito kay Beastmaster. Nanakawan nga lang sila ng wisdom ni Ame. Oo.
Maganda doon. Okay, may ano pa naman to, may hinga pa to. Pwede tumagal pa tong game, coach. Baka pang comeback pa nga to ng extreme eh. Siguro. Isang team fight lang na magkakadikit ang kalaban. Kaso nga lang, medyo Oo. mahirap na, no? May Pipe, may Aegis, may BKB na rin yung Death Prophet. Kaya, Natin kung saan patungo itong side ng SAR. Wala nang outer towers dito. High ground na ba sila? Mamaya pag nagka-exo? Magto-tormentor. Up, nakitata si Maiden. Kaya na nga. kitang-kita. Coach, dali yan. Walang kawala yung Maiden na yan pag nahuli. Kayo no. Buff for the first time on the Oh, zero. may namatay pa. Patay na naman si Sino? FY kay Wits. Si- Tatlong beses siya na roar nito ha. Yung tatlong roar magkakasunod kay FY yun. Fetus Scarlatan tama. Dalawang beses sa baba, isa dito sa may mid. Papalo na ata nila to ah. Di malabo, coach. Kasi may ages kayo. Ayaw nyo naman sayangin yung opportunity, no? Pero siguro, pick off muna. Dahil pabuhay na yung dalawang nakuha kanina. Pick off or ano tayo? Tormentor lang. Ito tayo Okay. mag-chill lang. Ang aga, no? 19 minutes pa lang pala. Sobrang aga nga. Yung Civil War sakto naman yan. Tagal-tagal pa. Kumakambak pa ang kabila. Okay. Mga palat pa nga, no? Dagger for toss. Kaya for DP. At 20 minutes. Yun nga Yan na. pong SAR. Pa-tormentor na sila. Tormentor na, yes. Okay. Kaya naman na nila to. Wala din naman ko contest from Extreme Gaming. So no stress. Medyo matagal nga lang. Tatlo lang sila eh. Beastmaster lang yung pumapalo. Pero okay na. Kay Enchantress mapupunta ang shard. Para dun sa ano Okay. niya. Yung patalon, anong tawag doon? Sprink. No, Sproink. Sprink. Dark Mago. Dire's middle tower Duga nung item, no? Props, tapos magbigay bilang. Ops BKB lang, paano papatayin yan? May dagger na rin yung Enigma dito, going for the BKB. May ages pa sila, 1 minute 30 Oo. seconds pa to. Papalo ba nila to? Tingnan natin. Makaka-depend naman dito yung Enigma. Nagpapakita si Beastmaster sa bottom lane. So, pwedeng gamitin ng extreme yung info na yun dito sa top lane. Kaso wala pa akong Kunat approach nito na eh. nakita eh. Radiant's top Tapos ang lalim. Mm-hmm. Dire's bottom Tingnan natin, sumiset up si FY eh. Pag umangat ng on dito, pwede. Ayan o, nakaset up dito yung Tuskar, may dagger yan. Okay, maganda to. Aangat Oh, si let's Enigma. Go! Ayan na nga, Ginaw na epicenter. nila. Aura reaction. Pero hindi nga po patagal ang buhay nitong si Enigma. But nothing to say to pay the price. Even Tuskar makikita. 2 for 1. Pwede na. Double for Wits. Unstoppable yung Beastmaster. Ganun Oh. ata talaga ang mangyayari sa inyo. Matetrade talaga kayo pag ginawa nyo yung dive na yun. Sa Kita ibabaw mo. ng Tori eh, di ba? Oh. Sa Enigma naman, nagsayang lang siya ng TP. Dapat di na siya nag-TP. Para pagkabuhay niya, makabalik siya dito sa mid lane. Pwede. Pero 20 sec naman. Maganda naman doon, late niya napindot yung pipe kaya siya na-burst down. Pero Kala nagabal ko pa rin din, ha. Nakapag black hole pero dying 6 Nova. Waldax. Ayun na. Yun na nga. Kawawa yung CM, coach. Chinepi lang si CMX or si Sim committed. Top tower sila dito. Ay, Expiring talaga na yung ages in 4 seconds. Papalo pa sila. Hindi ba error Natin, pa ng SAR? Wala na nga yung ages dun sa isa. So baka kabahan itong si Death Prophet masyado malalim. Makakaalis sa Wukong's command. Tinor stop lang, no? Mga poke lang talaga. Ayaw naman Oh. ata nila mag-commit dito dahil si Enigma malayo-layo pa. And gusto lang siguro farmin ng Enigma yung BKB niya. Nag-expire na yung Unggoy, yung Exorcism, hindi pa. Pit of Malice plus Firestorm to delay. They will try to take the tower. Ipipilit. Dark Mago na ipit. Or stop lang ulit. Wala na yung Exorcism. Pit of Sasaktan Malice siya, first half. Okay. Okay na. Pas lang. Hintay lang ulit ng EXO. Napakalahati naman nila yung Torre. Diba? Na-force na yung 40. Pero Monkey King.
Makakadepensa pa naman sila dito, coach. Hindi pa rin nagbabago yung estado ni Monkey King ha, sa network natin ha. 23 minutes in. Ganun pa rin siya. Hindi, nalamangan niya na yung Sun King. Kanina pang 6 siya dyan eh. Tapos na yung Civil War. Tapos na? Tinalo. Genius. Ayo nga. Genius 2-0. Gravity. Dito walaglag yung ano? Sino ba malalaglag dito sa atin? Mamit na natin yun. Hop, top lane. Ay, talaga naman. Nabigyan pa dito si Scofield at si Elmisio. Tumatalong pa. Humihinga pa dito ngayon. Yun ngang extreme. Xnova. Medyo nagkaroon ng opening dito. Napatay naman nila yung dalawang support lang. Pero pwede na rin para sa side ng XG. Oo. So next Roshan, 1 minute to 4 minutes. Possibly Arcane Rune para Death Prophet. Makukuha niyan. Pa-BKB na rin dito si Wits. Kanina hindi siya nag-BKB. Ngayon magbe-BKB na siya. 18-7. Ganda. I mean, yung BKB, malaking tulong to. Lalo para ma-keep up nyo nga yung pressure na ginagawa nyo, no? Tsaka para di siya maboses sa mga skill. May shard na rin yung Maiden eh. Pati Pit of Malice. Medyo annoying yon para sa kanya. Radiant's top tower So, is under attack. fix lang muna ng lanes dito yung mga support. Going for the Blink Dagger. Etong Clockwork. Reset muna. Dito ngayon yung SAR. Sabi na masyado silang excited dun sa pwesto. Alam ng extreme na meron at merong maiiwan dun. Alright. So, kalma muna tayo dito ngayon. Hop, na-scout sila. Target. Na-Clockwork. Si Maiden ang nagmamadali na. Alam niyo na yung mangyayari eh. Scofield naman, naninira lang ng puno dito. Nakita na ata yung mga kiking ha. Nag-wukong Clockwork. siya eh. Pilit yung wukong ha. May hook shot. Changing guards. Patay si nating to say. Tumalon dito. Ay, Yun nga ang unggoy sa Clockwork. Kumagat sa pain. Aray ko. Tilting to. Buti na lang napatay ng Boundless Strike. Pero Dark Mago will be taking him for a trade. That's 2 cores dead. Specialty niya yun eh, mga asar. Ni Scofield. Eh lang nga, kumagat, napikon, etong si Maki King. Napitas pa yung Sun King, no? Naroro siya ni Beastmaster dito. May black Yup. hole pa, hindi pa nagagamit. 1 minute and 7 seconds para sa Roshan. Grabe naman. So yung pitas na yun, okay lang, pang ano lang, para lumalim lang yung mga lanes dito. Magro-Roshan muna yung extreme, yung SAR bago talaga sila mag high ground. Dire's top tower is Kailangan under din attack. Kasi kita naman nila yung ano, yung threat na nai-impose ng extreme kapag ka nga kompleto or pag nagka-error sila. Aghanim. Beastmaster naman. Baby play siya, coach, ah. B-play lang ulit, katulad kanina. Aga pumasok ni Tino sa lobby ah. Palo yan. Palo yan si Oni. So Maiden, mapipitas na naman siya dito. Buy time lang, Roshan is up. Okay, patay si Pag X na-scout Nova. nila. That's one. Hindi pa naman tapos. Guys, Roshan na tayo. Okay. At tapusin na ang laro. Wisdom Rune, palabas din. Death Prophet, napwesto sa may top lane ha. May shield rune to. Hirap tong ma-burst down. Pa-heart. Okay. Dark Okay. Mago. Dark Mapag-shield Mago, rune pa solo-solo. Hindi nakatulong dun yung Enigma. A bit too late for this black hole. Plus the Midnight Pulse, but the damage has been done. Frank is dead though. Okay na, Nice guys. hit up. Okay na, tatagal pa tayo. Tatagal pa Nagtaka to. pa yung Wisdom. Hindi sumapat yung ano niya eh, yung shield rune eh. Late niya na pop. Oo. Mamatay-matay na siya sa loob ng Wukong and sinapu niya lahat ng tag team doon.
Ni Taskar dumamay pa si Enigma with a black hole. Wala na siyang kakampi. Oo. Namatay lang siya dun sa loob ng Wukong's command. Comeback para kay Ame. BKB para sa Monkey King. 10 stacks para sa kanyang Desolator. Sana nag-Roshan na lang sila, no? Oo, Ang coach. pinakuha na lang nila ng rune yung Clockwork. Binate Doon na sila lang nila. nagkamali. Okay. Sarap nun. Pinagpapaluwa ka ng Onggoy habang nagpa-black hole. Kaya nga eh. Jamming talaga sila dun. Radiant's middle tower Ganim sa rin niya sa King, yung mayaman. Unti na lang para sa kanyang BKB. Roshan, papaluin na nila dito. Kasi pag nakuha nila tong Roshan, kung nag-Roshan lang sila, pero sa nila high ground, EXO, tapos lapag lang ng banner, diba? Kumulit ang tropahan. Okay na, nakabawi ng bahagya itong side ng XG. So Roshan, makukuha naman dito ng SAR. Doesn't change the fact na nasa kanila pa rin yung lead. Pero yun nga, for Extreme, nakakakita sila dito ng butas na pwede nga nilang butasin lalo eh, no? Dito pa, nakaset up sila ng sa may top lane, kaso Roar nga lang for naiwan si CM. Maiden. Okay, wala naman ng lost cause na yan. Okay na sa kanila yon, mga ganon-ganon lang yung napipitas. Oo. Hintay lang ulit siguro ng black hole, no? Yan. Para sa high ground attempt. Enchantress going for the Crimson Guard, yaman din niya, no? Mm-hmm. Shoot. Teka lang. Tingnan natin. Paano ba to? 30 minutes. And yun nga pong SAR. Parang kalat-kalat sila dito. Wala pang plano masyado, no? Fix lang siguro ng lanes, push lang nila at least dalawa para makapag-high ground. Nakasmoke yung Beastmaster at saka Clockwork. Pero wala pang roar eh. Ang maganda Wala dito, pa rin coach, silang black hole. pa Crimson si Enchantress. Mm. No? Yaman. Top net sa supports, oh. Magagamit nila ito ngayon. Extreme, on the other hand, back lang, ganda ng basa, naamoy nga nila dito yung SAR, but Monkey King needs to be very careful. Napaboundless out lang to eh. Panggap saging, boundless out. May idea, hindi na, buti di na reveal. Wala Monkey King. Pag Chill knock out. siya dito, pwede lang mag-BKB TP out habang malayo pa yung Beastmaster siguro. Boundless lang ulit. Si Clockwork, react na react eh, oh. Wala. Kukulitin niya lang, tatry niya i-cancel yung TP. Next boundless, di ba? Pwede niya ma-cancel yung TP dito. Kung high ground na sila. Kita niya eh. Huli. Huli! Natulak ha. Ganda ng cogs. Napuwersa yung Wukong's command. Andyan na si Enigma. Waiting lang siya. Papatayin Ay, pero yung laban. Clockwork. He was not ready, though that's gonna be the BKB committed. Gates have been opened. Back out lang dito ngayon. Yun nga puntropahan. Pero FY is on point with his dagger in the punch. Pwedeng pumiga dito ngayon yung SAR sa mid. Clockwork is gone. That's a good bait from Ame. Plano natin. Paano tayo mag-high ground? Na ano Walang sila? Na mamap deep sila dito ng XG pero ayaw kasi nilang pumalo pero ito na. Papalo Ayan, na sila with the exorcism. Exo. Papaluin na nila yung Torre. Uy, sayang. TP ng Sun King, no? Oo, ang laking tulong kung sakaling na-delay yon. Naka-heart na rin dito yung Death Prophet so pwede na siyang pumfrontline ng ganyan. Walang Wukong. So yun yung maganda doon. Na-force yung Wukongs. Yes. Nung Monkey King. Yung, actually, yung Oh, ghosts Roar? na lang ang pumapasok dito ngayon. Si Frank. Hindi, that's Wits. Frank the Tech with a black hole pop. Just score in and Underlord is done. BKB. Okay. Na-force Yun stop. yung mga multo ang tatapos. XXS deleted. Boros Strike from nothing to say. Auto buyback from Tusk. Pero SAR deleting Extreme Game and Frank is here. Rated. There's just a buyback. Ito na yung Clockwork Wukong. talagang favorite nitong si Ame. Babalik na dito ngayon yung grit ng Extreme. Patay si Enigma. It's a double for the Monkey. Kaso lang yung Enchantress free. It's a Gedli.
Wits pumasok na. Alam niyang pa-expire na yung Wukong's command. Auto buyback for CM. There's a silence from Death Prophet. Double for Dirk Mago. Dying si Beastmaster. Madid have his ages. Freezing field on the side. El Misho pretty tanky. There's going to be the drinking bodies and I guess... Ay, hindi. Ano pala yun? Harpoon. Kailangan na mag-out dito. Pero nabarag nila yung Rax ha. Boundless Pero strike yes. dito mama, pwede na sila mag-out. Okay na rin para sa side Butas ng na yung SAR. Rax. Oo. Na-force sila yung triple buyback sa side ng XG. Yung epicenter kanina nakita mo yung damage. Saktong bumalik yung multo ni Death Prophet. Punong-puno yung buhay niya. Yung Wukongs din na-force ni Clockwork yung Wukongs sa may top lane. So dito sa defense, wala silang Wukong. Late na. Nung nabarag na yung Rax, dun lang nagkaroon ng Wukong. Yuppie. Pero ito may roar na ulit yung Beastmaster. Wala nga lang siyang Aegis, magkaka-exo na ulit ata. Pero triple buybacks committed yun by AXG. Yan, tingnan mo, na double black hole dito yung dalawa. Na-force up pa yung Underlord, tumagal pa siya ng bahagya dyan. Oo, And yung kaya epicenter, walang bawas. Ayun o. Bug. Wala o. Pang kiliti. Ayun, bumalik lang yung multo. Pang, puno buhay oh. Kiliti. Tapos Nakapipe yung Beastmaster may Aegis. Ayun na o. Teka lang mga boss in this game. Ito na, may exo na ulit. Mid lane, kinakatok na ulit nila. Barak na yung Kailangan, TM3 kaya tower. naman. Wala mga buyback dito yung extreme pag sila nadali. Kaso lang, iba yung nangyari. Si Death Prophet nga yung nakuha. Habang si Scofield dito, yung annoying. Basang-basa na. Hook shot out. Monkey King jumps. Might be able to catch up to Scofield with a small info. Tag out. Nicely done. Boy! Akala ko magbaboundless siya eh. Muntik na. Sayang. Pero kumulit yung Death Prophet doon ha, pumilit pa rin mag-high ground. Wala silang black hole eh. Pumilit siya Oo. mag-high ground, akala niya hindi siya mababurst lang, pero may Wukongs. Ready itong extreme. Wukong, Epi, di na gumalaw itong si Death Prophet. Okay. So dapat nag-tormentor na lang ata sila eh, no? Chill na lang, hintayin na lang ulit ng next ages, pero kumulit eh. MKB para kay Ame, may sagot na siya dun sa Butterfly. Tower is under attack. Level 24 naman para sa Beastmaster. Yan. 27:15, 36 minutes. Extreme Gaming mga chair, talaga pong kumakapit pa. Black hole? Ame! Patay, boss, walang Nahuli nga lang si buyback Ame, yun. wala siyang buyback. Nasa Siyang etap na siya ng Ame. rocket into black hole. Alam nila yun, di ba? Mm. Kung nakita nila may bagong MKB, isipin siguro nila wala nang buyback yun, di ba? Oo. Dito na yung Death Prophet, may exo na ulit siya, top lane ata sila dito. Wala man black hole, pero walang Monkey King. Okay. Bottom tower has fallen. 28 Ito and na 15. sila. Nagmamadali na yung Enchantress. Wala na rin palang Torre dito sa may top lane, no? Clear na lahat ng tier 3 tower. Wala eh. Inintay lang nila si DP dumating. Inuumpisa nilang pangungulit. Midnight Pulse have been given para dito kay Underlord. Now, eto naman si Task. Wala nang magagawa. Longest 40 seconds for this Monkey King. BKB ginamit na ni XXS, but this exorcism will finish off the set of racks easily. Megas Mega creeps isi-secure na. Ayan na, Mega 30 Creeps sec. para sa SAR. Roshan, sakto pa yan, ha? Oo, Malapit na coach. mag-respawn. Imemega na lang nila just to be safe. Pwede naman nilang ulitin, kaso lang walang black hole, walang roar, walang Uy, exorcism, papasik na. Kaso lang, nag-epi si Nothing to Say. Alakat Nothing to do ka dyan. 4 sec naman for Monkey. Out naman Sayang siya. EP niya doon, pero out na muna sila dito. Ang bilis mag-respawn ng Roshan, ha? May repressure shard pa yon, double black hole. Para dito sa side ng SAR. Ang swerte. 10 seconds, mag-up na. Ang bilis lang ng Roshan. Tingnan natin kung magkaka-info agad yung SAR dito. Ayun, napapalo na sila sa Roshan. Ay, hindi pa. Nag-chill muna sila. Hintay siguro nila yung black hole. Pero may kiras na dito. May Shiba na rin. Shiba, Kerasus, may shield draw na naman. Para kay Death Prophet.
What's the plan para dito sa side ng SAR? Papaluin na ba nila tong Roche? Pero last smoke para sa side ng XG. Okay. Sod. SAR boss. Going for this. Nakita ata sila. Wala. Makasalubong nila si Si DP Death ha, Prophet pero nakasalubong nila. Ang ganda nito. Sinapak agad. dito. Hawkshot. Pare, nakatakas. Si Clockwork ang naging alay. Kaso lang yung nakita nila may Children. Sabay bigay na nga dito ngayon ng Black Hole. Itong si Ami mamamatay pa mga kaibigan. Wala sa dito ngayon buyback. Yay! Patay! May buyback naman yun yung kaibahan ng kaso lamang. Ito nga. Pwede na mabira XXS pa out na. Mukhang madadali pa. Buti na lang Pwede silang nakatakas. pumasok Monkey dun, King sa na gate. bot Ay, back. sayang, wala Tamang na. depensa. Pero coach, Namatay si Beastmaster pero napabuyback si Monkey King doon. Ang ganda nung save ng Ayun Clockwork. Nakita mo, hook shot tapos pinorstop niya yung Death Prophet. Tapos ginawa ata ni Death Prophet yun yung bug. Kasi parang may bug ngayon eh. Pwede mong ibote yung, pwede mong i-backpack yung bote na may rune. Tapos walang cooldown pag inangat mo sa inventory. So pag ganon, inangat niya ulit yung shield rune, nagamit niya agad pagkaangat. automatic. Nung na-force up siya, oo. Tapos pag BKB rin yung Death Prophet. Eh, tama naka-shield rune siya nun eh, nasa backpack. Auto angat na, Tapos no? binlock hole lang sila nung Enigma. Roshan ngayon, nasa may top lane, hintayin lang nila si Beastmaster mabuhay. Ganda, ganda nung ginawa ni Clockwork. Hookshot, force stop. Ito, pwede 30 nang to ibenta dito 17. yung drum siguro para sa kanyang Octarine. Hintayin na lang sa black hole. Dalawang black hole yan. Hindi sila nagmamadali. Oo, kayang-kaya nila dito eh. Lalo na at meron na silang gantong katanki na Death Prophet. Level 25 din. Itong si Death Prophet. Sa totoo lang, kung napatay ng Extreme Gaming si Death Prophet doon sa time na yon, Big yun. sobrang hirap ng huminga for SAR. I mean, may buyback, pero baka iba yung resulta. 10 seconds para sa Beastmaster. Level 25 Death Prophet. Ano talent na ito? Death Prophet. Siphon. Maganda rin minus 22 seconds. Siphon replenish. So isa, plus 8 seconds. Exo kill. Grabe. Kaya na-crossan na sila dito. With the refresher. Enigma, may Octarine na rin. Octarine plus refresher. Sarap nyan. Yun lang masasabi ko. Ang gala. Ayun na nga mga sir. Humiyaw na. Ayun na. Exo plus 8 seconds. Kada kill. Okay. Oh. Patapos na nga to. Okay. Ito na nga mga bossing Underlord Huli! with the BKB, Black Black Hold. Okay na. Okay na. Lambay back. Walang buyback. Oh. Sa likod. Oh, yun Uy, lang, sa- yun lang. Teka lang. Wukong's command. Ayun na nga, bossing. Kaso lang, yung Ang Death kunat, Prophet, Black Hole. napakakunat niyan. Black Hole, it is over. GG called by GG. Extreme. An upset by SAR. Beautifully done. Beautiful Dota. Beautiful Dota nga, coach. Ganda ng black hole. Ang Wala gaganda. na talaga. Double black hole. Libre pa yung refresher galing kay Roshan. So, nag-octarine na lang siya. Para enough din yung kanyang mana. And, ang gandang laruan by SAR. Gamit na yung heroes nila. Bugbog Yes. nila. 3 lanes ata. No? Maganda yung 3 lanes nila. Yun. Na-convert nila into a win. Frank the Tank has done it. MVP natin, direct. Isang mabilis. Sino nga ba yan? Nang magkaalaman na. Okay na, Ganda talaga performance ng SAR dito sa tournament. And that is it. Scofield Yan, Clockwork. featuring Wits, mga boss. Clockwork, 3-6-23. And si Wits sa